Good day at day good mga ka-JT sa Kalam. Good morning nga pala po mga ka-natics natin, mga ka-video, mga ka-lahat na mga kabagang natin dyan. At magandang umaga po sa mga sumusuporta sa akin at mga nanonood at nag-view. At sana po i-follow nyo pa po ako sa mga nag-follow sa akin. Maraming salamat po. At ito po mga kasakalam. Umaga pong kay ganda. Ito po ay last practice po, last ensayo. Papunta po ako ng Marcos Mansion. Paglabas ko po ng highway namin sa Pansol at nakaramdam na rin po tayo ng mga traffic dito kasi po rush hour, marami pong papasok lalo po sa may parting Kalubang. At syempre magpapakit po tayo dyan, ginamit po natin yung pamalakasang helmet at ayan may nag-sponsor lang po at wala po tayong pambili. Ito po ay parting Kalamba pa rin po. Tapos nakita ko po si Master Frank Toyota. Ayan, shoutout sa iyo. Papasok po kasama niya po ata yung misis niya. Ingat-ingat Master Frank. At nilampasan niyo po sa may parting Barreto. At dito dire-diretso lang po tayo. Marami po tayong dinaanan dito at napakarami pong traffic din pong dinaanan ko. At dito po ako dumaan sa may papuntang crossing. Pahalang. Dire-diretso lang po tayo dyan. After ko po dyan na makalampas po dyan mga ka-JT. Kalamba to Kasile. Pagkakaalam ko po yung Kasile ay parting Kalamba at parting Kabuyaw. Hindi ko lang po alam kung ano mga area dun yung tawag dito, boundaryhan. Basta ito po, umagang-umaga po ito. Tapos pagdaan ko po sa may parian, nakita ko po yung haba ng pila ng SSS. Sobrang busy po ng SSS. Sa umaga pa lang po, ay ang dami na po nakapila. Siguro po yung mga nagmamadali, syempre gusto makatapos maaga. At pag na-late ka naman po talaga, sobrang dami po ng pila. At dito po, makalampas po tayo dito sa may kainan na yan. Ito po ay Halang na, Barangay Halang. Lalampas na po tayo sa stoplight. Diyan po nagsisimula na po yung mga katrapikan. At syempre po, dumadami na po yung papasok, mga estudyante, lahat po ng mga trabador. At dito po mga ka-JT, may mga pampaserong jeep din syempre po naghahapit dyan. At after ko po makalampas sa may Halang, dire-diretso lang po tayo. Panik po tayo sa may mall po dyan. Tapos meron pong hospital dyan. Lampasan po natin yan. Diretso lang po tayo papuntang crossing Calamba City. Mga ka-JT, lampas din po tayo sa Shumart dyan. Lampas din po tayo dun sa Mercado. Yung bagong palengke. Mercado po. Mercado po pala ay nasa loob ng Kalambang Bayan na luma. At yan po, nasa kanan po yan, ang dating Butler, soft drinks yan, makalampas po niyang hospital na yan. Sa mga nakakaalam po niyan, ay kayo na po bahala kung anong hospital po yan, pero familiar po yan dito, mga ka-JT. At dito po, angat lang po tayo dyan, dati may soft drinks yan dyan, tapos sa kaliwa po niyan ay isang mall na po. At pagpanik po natin dyan mga ka-JT, lalampas po tayo sa Riles at meron po mga restaurant dyan, yung mga sinaunang restaurant. At lalabas din po, lalabas din po At lalampas po rin tayo dyan sa sorry po, tao lang, nagkakamali. Lalampas din po tayo dyan sa mga bilihan po ng mga furniture. Dyan sa kaliwa pong yan, nadami na po establishmento dito. At sa matagal na po hindi nakakauwi ng Calamba City, mga taga Philippines, welcome to the Philippines, welcome to the Calamba City. Marami na po mga establishmento rito at may mga school na po dito sa may mga crossing. Dati pong palayan po ito at may samaral na kainan. Tapos ayan po yung isang hotel dyan, mga ka-JT, lampas po tayo dyan. Dire-diretso lang po dyan, tapos dadaan po tayo dyan sa pagkakalam ko, dati po yung Pugad Lawin, meron po na banggang Volkswagen dito na ginawa nilang model na nakasampa sa Motolite. Pero wala na po yun. Nabangga po ng tren yun. Pagkakaalam ko ay kinuha ni Lord ata po lahat yung sakay na yun. At basta sa mga nakaabot na yun, ibig sabihin no, lampas 40 na kayo. Ayan, lampas po tayo sa Riles. At ang dami ko po nakita dyan mga poso. Hindi ko po alam kung bakit. At may mga nakaparada po dyan para mga reporter. Hindi po ako sigurado At ayan po, tawidan po sila. Dire-diretso lang po tayo. At dumaan po tayo sa may pupuntang Parian. At shoutout nga pala kay paring Steve Opolega. At dadaan po ako sa area mo. Consyal Steve Opolega. At ito po ay crossing pa lang din po. Lalampas po ako sa Shumart na yan. Tapos yung dating JJ, naging New Star. Lampas lang po tayo dyan. Lampas din po tayo ng footbridge dyan. Basta dire-diretso lang po paparian tayo. Ang pakanan po ay papuntang Trade. Ang pakaliwa naman po sa may Jollibee ay papuntang Real. Papunta rin pong Shumart. Ang ano ko po ay papunta lang din po ako ng Marcos Mansion sa may Kasile, sa may papuntang Nubali. Dire-diretso lang po tayo. Parian po, lalampasan po natin ang Parian hanggang doon po sa may checkpoint na tinatawag. Kakaliwa po tayo sa checkpoint stoplight. At yung diretso po ng checkpoint stoplight ay sa may papunta naman pong Kabuyaw.
Solo ride nga lang po ako at siyempre may alanganing araw. Ayan, nakita nyo naman po, naka-polo, parang si Mark Rehas, mga ka-JT. At nakasalamin pa, medyo mainit na po dyan. At ayan, pagkalampas ko po dyan sa may crossing na yan, at ang dadaanan ko na po dyan ay Parian. Dyan po sa Parian, dyan ko po nakita yung, ang tawag dito, yung mga nakapila po sa SSS. At ayan po, palampas na po tayo dyan, mga ka-JT. Paparian na po yan. Yan po, dati po akong bumili dyan ng motor sa may, ano dyan, dyan ko po binili yung aking motor. Tapos ito po, pinalampas lang po natin yung bus. At ayan po, makikita nyo na po yung pila dyan. Yan na po yung pila ng SSS, mga ka-JT. Nakita nyo naman po, abot po dito sa may papunta ho ng papuntang bayan, sa may papuntang kanto ng Bantayan. At nagulat po ako, akala ko kung ano pong pila yon, yung pala papuntang SS. At may footbridge po dyan, crossing po yan. Ang kanan po niyan ay papuntang Trade, tapos ang diretso po nito ay papuntang Parian. Ang paikot po niyan ay papunta naman po Real. Pag kumaliwa po kayo, syempre sa kanan lang po tayo, diretso lang po tayo ng Parian. At lumampas na po tayo sa crossing. Dito po, ang dami pong establishmento na rito sa mga hindi ho nakakauwi ng Calamba City at sa mga taga Calamba. Ito na po yung itsura ng Calamba City crossing. At yan, nilampasan ko lang po yung tricycle na yan. Hindi ko po kasi malaman kung kakanan o kakaliwa siya. Wala naman pong pasahero. Joke lang po. Naghahapit po siguro yun. Gawa ng umaga, kalakasan ng pasahero. At yan, diretso lang po tayo dyan. Lalampasan po na natin dyan yung mga bayaran ng kuryente. Tapos ito pong Riverview Bridge. Ang labas po nito ay Laguna Lake din po yan. Yung pag-exitan yung tubig na yan. Parian po ito, Parian Crossing. Tapos dire-diretso lang po tayo dyan. Madami po tayo nilampasan dyan, mga ka-JT. Parian pa rin po ito, kahabaan ng Parian po ito, Highway Parian. Ang dami po ditong dadaanan ng mga establishmento, may mga bangko, marami po. Tapos may mga school. Dire-diretso lang po tayo dyan at makalampas po ako dyan sa may Parian na yan. Marami na po tayo na sa traffic dyan, lalo sa may papuntang Perpetual, yung sa school po, mga ka-JT. At ito po, circle lang po yan. Simpleng kurbada lang po yan, pero ingat-ingat po tayo. May mga nakasabay po ako dyan na sobrang tutulin po. Hindi naman po ako nagmamadali. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, pirma pila ng Parian po SSS. Ayan na, hanggang dyan po sa may papuntang Bantayan. At ito po, mga ka-JT, ang haba po ng pila nila, pero lahat yan, alang pagkakalang ko, ipapapasukin po yan. Kala ko po sa shuttle, yung pala nakapila po sa may mga aayusin sa isang government office na tinatawag po dito sa atin na Pilipinas na SSS, mga ka-JT. Ayan, napakahaba po ng pila. Wala pong makagawa yung poso dyan kasi nasa tabi naman po sila at ginagay na lang po. Pero napakahaba po ng pila kung pupunta ka ngayon ng, ayan, yung office na yan. Diyan po sa may Parian yan. Doble po pila niya, mga ka-JT. At dire-diretso lang po tayo. At lumampas lang po tayo sa area ni Consial Steve Pulega. At suminyos na ako pakaliwa. At ito po yung sinasabi kong checkpoint. Pag nakita nyo na po yung mga establishmento na yan, na mayroong kainan na yan, tapos may hospital sa kaliwa, may stoplight po makikita. Ang diretso po nito ay papuntang Cabuyao, Mamatid, Santa Rosa. Bayan-bayan po yan, National Road po yan. Tapos syempre kakaliwa po tayo papuntang Canlubang, mga ka-JT. Dito po nagsimula na po yung traffic at gawa po may school po rito na busy po. At saka pasukan po ng mga trabador, tapos mga shuttle, sabay-sabay na po yan kasi rush hour na po kung tawagin dito, peak hour. Ayun po, mga ka-JT. Pagkaliko ko po doon sa stoplight, checkpoint stoplight, dire-diretso lang po ito. Latawid po tayo ng bridge sa Mayapa, talampas po tayo ng Mayapa Church, doon sa may Camp Vicente Lim, lalampasan din po natin. Dito po medyo traffic na kasi po may school po rito na marami pong pumapasok at busy po rito lugar na to. Gawa ng papasok na po ito ng Mayapa at Canlubang. Pero malayo pa naman po ito, nasa parting checkpoint lang po. Pasyano po ito, pasyano kung tawagin. Hindi ko na po alam kung anong kasunod dito. Basta pagkakalam ko po ay Maya pa na po yung susunod dito. After po dun sa may tulay na sa may ilalim, may expressway. At dito po, kagulo na po yung tawag dito, mga sasakyan. Kasi po may mga pumapasok po. After po sa may school, alam nyo na kung anong school yung sa may Pasyano. Dire-diretso na po. At ang flow ng traffic ay wala na po. Natigil na lang po ulit. Tumaba ang traffic after dito sa school nito sa may Perpetual ay dito pong
bus station, yung terminal station mga ka-JT, yun naman po yung pinagsimulan ng traffic dahil po ang daming pumapasok na mga shuttle at mga pampasaherong bus at after po noon, wala na pong medyo traffic at ito po yung sinasabi kong Mayapa Bridge at ang ilalim po nito ay expressway, SLEX mga ka-JT, yung dinadaanan pong SLEX at ito po after ko po makaahon dito, syempre may mga nakasabay po tayo at ayan si kuya napakalakas po niyan pero pagdating po sa ibabaw hingal. Ayan po yung sinasabi kong expressway na South Luzon Expressway yan at ito po yung tulay after ko po makaahon doon. Pababa na po ito, Mayapa Bridge po ito, pagbaba po nito ay Kanlubang na pagkakaalam ko. Pero Mayapa po ang nakakasakop at may kilala tayo dito ng dating konsyal, si Konsyal Butchoy Perez, ang aking classmate sa Arriba at ito po pababa na po tayo dyan mga ka-JT. Dito po nagsimula na po ang traffic hanggang sa may papunta pong gate ng Kanlubang mga ka-JT. Dito po dire-diretso lang po yan, pababa po yan, ingat po tayo at nakita nyo naman po sikat ng araw, medyo napakasarap po at napakasarap din po ng ride ko, kaya lang syempre naabot po tayo ng traffic kasi rush hour po at makalampas po ako sa may Mayapa Bridge na may expressway. Lalampas na po tayo dito sa may simbahan na yan. Ayan, nakita nyo sa kaliwa. Ay Catholic Church po yan. Diyan po dati nagsisimba yung aking ninang. At dati pong malapit ang bahay nila dyan. At after ko po makalampas doon, at ito stoplight na po. At after po na stoplight na to, ayan, pakaliwa na po niya. Pamahada po yan. Papuntang Barandal. Pwede rin pong papuntang Mahada Out, Palo Alto, Upland. At marami pong pwedeng puntahan no doon. Suplang. Depende po sa area ang pupuntahan nyo doon. Sa upland na yon, Mahada in, Mahada out, pagkakaalam po po doon. Tapos, dire-diretso lang po tayo nito at makalampas po tayo dyan sa bridge sa maliit na yan. Shoutout nga pala kay Papa Joel at kay Jonabel Lopez sa magtatay. At si Jonabel, nasa ano na po, sa ibang bansa, hindi na po nakakapag-ride. Si Papa Joel Lopez na lang po nakikita ko lagi nagpo-post. Shoutout sa inyo, Papa Joel at Jonabel. Dito po, pagkalampas ko po dyan, Camp Vicente Lim na po yan. Lalampas lang din po tayo dyan. Dire-diretso lang po tayo. Tapos papasok po tayo sa may papuntang industrial. At doon po sa gate ng Kanlubang, meron po doong bayaran. Pag wala po kayong sticker, magbabayad po kayo. Ayan po yung Camp Vicente Lim, mga ka-JT. Lampas lang po tayo dyan. At shoutout kay paring Rolly Balyaran. Taga dyan po sa may Camp Vicente Lim. At ayan, ang dami pong pulis na nagte-training. Nalampasan ko po yan. At paglampas ko po dyan, nakadamauli po tayo ng traffic dyan kasi po entrance na po yan ng Kanlubang Industrial at may bayad po yung mga motor dyan, tapos mga sasakyan. At ayan po, after ko po doon makalampas mga ka-JT, ito na po yung papasok po ng I-Mall. Medyo traffic din po. Paglampas ko naman po dyan sa I-Mall, smooth naman po yung biyahe at ang dami lang po talagang nakakasabay na nakamotor. Kasi po sa nakamotor po, makakapasok kayo maaga, hindi ko kayo matatraffic ng gusto. Traffic naman ho kayo ay hindi ganun ka grabe. At ito po, papasok na po tayo ng industrial. Dire-diretso lang po ito, sa dulong-dulo po nito ay makikita nyo po yung isang sikat na pabrika. Nagsasimula sa letter S, tapos alak po siya. At pagdating po doon sa dulo na yon, kakaliwa lang po tayo, papasok na po na industrial, papunta kong Calman Ray. At ito po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo. Nakita nyo po yung traffic na papunta pong Kalamba at papunta pong palabas po ng Kanlubang Industrial mga ka-JT. Sobra pong traffic niya, pero pagbalik ko po wala na po yan. Siyempre tanghali na at ito ngayon ay rush hour dito sa oras ng 5:30 to 6:30. Talagang magkaka-traffic po. Yung iba po pauwi na yan, paawas na naman ng company at yung iba papasok po. May mga nakasabay po ako ng bike to work dyan mga ka-JT. At dito po sa lugar na to, medyo malubak-lubak dito kaya medyo mag-ingat kayo. At pagdating po dito sa dulo na to, makikita nyo po yung dulong-dulo na yan. Mayroon po kayo makikitang San Miguel Corporation dyan, kaliwa na po kayo. Pagkakaliwa nyo po, dire-diretso lang din po papunta sa Calman Ray Industrial. At ito po ay puro pabrika na po yung makikita nyo dito. At marami pong pabrika dito na hindi ko po alam kung anong pangalan. At yan, si Kuya, nilampasan po ako. Madami po laman pa sa akin dyan ng bike to work. Di ko na po kasi alam ko naman na
kailangan nilang pumasok na maaga, kaya pinagbigyan ko po sila. Kalimitan po ditong service ay mga manakamotor. Yung iba po walang helmet, di ko po alam, baka siguro mga taga rito, pero hindi po safe yun. At yan, yung dulong-dulo na yan, kaliwa lang po tayo, huwag kayong kakanan kasi sa kanan po ay wala kayong lulusutan dyan. At pag kumaliwa po kayo, pwede yung kayong pumunta ng silangan exit kung nakakotse kayo or naka 4 wheels. Kakanan lang po kayo sa may silangan exit, labas nyo na po ay SLEX, Expressway din po. Ayan po yung sikat na company dito, na pag dyan ka nagtrabaho, ay maganda po yung magiging trabaho nyo. At ayun, after po doon sa masikip na yan, ito na po yung papuntang Calman Ray, Canlubang. Mga ka-JT, ganito na po kalapad dito. At syempre naman po, magpapakit po ang JT sa kalam na yan. At dito po ay wala na pong traffic kasi po malapad na po yung kalsada nito. Dire-diretso lang po ito. At pagdating nyo po doon sa may isang gasoline station na mayroong crossing, kakanan po tayo doon. Papunta po ng pupuntahan natin sa Marcos Mansion. At pag dumiretso po kasi kayo ay Calman Ray industrial at hindi po kayo papapasukin doon at kailangan nyo po ng ID. Pero alam ko paikot lang po yan hanggang doon sa may papunta ko sa Menu Valley din, may daan din po doon. Pero di po ako doon dumaan kasi marami pong tanungin at after ko po maratsyada po yung kahabaan nito. Ayan na po, makikita nyo po yan, industrial na yan, may makikita po kayong gasoline station sa kanan. After ng gasoline station, kanan na po kayo. Tapos may dadaanan po uli kayong isang guard na kailangan nyo din po magbayad pagka wala po kayong mga sticker dito. At pagka po naman pagkakanan nyo dito, wala naman po kayong dapat ikaligaw kasi kukurba lang po kayo dito ng pakaliwa at dire-diretso lang po ito. At si kuya na nasa trailer na yan, hindi ko malaman kung saan pupunta. Kakanan ng senyas pero dumiretso po dun sa may Calman Ray. At ito po, industrial na po ito, Canlubang Industrial yan. Kanan lang po tayo dito. Pag nakita nyo pa yung Carmel Town na yan, mga ka-JT. Diyan sa Carmel Town na yan, kakanan lang po tayo. At ito po, may makikita po kayong Barangay Tanod Dres. Sorry po. Tao lang, nagkakamali. Guardia at gate. Dito po, pag wala po kayong sticker at hindi ko kayo nakapagbayad sa kabila, babayad din po kayo ulit dito. Ang pagkakaalam ko, pag di 20 o 10 pesos sa mga motor, 5 pesos po ata. Parang toll gate din po ata ito. Hindi ko pa alam kung paso at pinagbigyan ko po si kuya dyan. Napakabagal naman pong pumasok. At syempre, pinag-iingatan bago yung sasakyan. Ayan po yung guard. Sa mga nakabike, wala po. Sa motor, 4 wheels, na walang sticker, sigurado po sinisingilan nila. Binibigyan po nila ng ticket. At after po dito, sa may tulay na to, makikita nyo po yung mga truck na yan, mga nakaparada na biyahe na yan. Nag-aantay po ng biyahe yan, mga ka-JT, at dire-diretso lang po tayo dyan. Ayan, nakita nyo po yung mga nakaparadang truck na yan. Minsan, isang linggo po sila dyan, at dyan na po sila nakakain. At syempre, buhay trucking, naging truck driver din naman po talaga ako. Basta po sa truck ay kayo nagmaneho, sigurado po ang tulog nyo sa truck at ang kain nyo sa truck din. At pagkalampas nyo po dyan, meron pong kanto dyan na papuntang Kabuyaw, ang exit. Pero hindi po tayo dun i-exit at yung diretso pong straight nito ay papuntang Santa Rosa pagkakaalam ko, pero puro subdivision po at hindi rin kayo makakalampas. Siyempre, kukurba lang po kayo pakaliwa dyan para papunta po kayo sa may Nubali Circle, mga ka-JT. At ang nakakasakop po nito ay Canlubang pa rin po. At ayan yung sinasabi ko sa inyong busy lugar na yan. Ayan yung may pinagkaana niya at papunta pong Kabuyaw yan at pinatawid ko po si ate. Yan, yung kalsada na yan ay papuntang Kabuyaw, exit Kabuyaw. Tapos ito, daan tao lang po at motor. At yan, diretsong yan ay papuntang Santa Rosa. Kaya lang po puro puro subdivision. Siyempre, kaliwa po tayo dito. Hindi ko kayo makakapasok doon pag wala kayong, tawag dito, sticker ng subdivision nila. At ito po, dire-diretso lang po tayo. Dadaan naman po tayo dito sa trabaho ng aking pinsan, si Toto Virgilio Haka. Ang kanilang company ay Ibarra. Lampas din po tayo doon. Pag nakadaan na po kayo sa Ibarra, ibig sabihin malapit na po kayo sa Nubali Circle, mga ka-JT. At ayan po yung Ibarra, medyo paahon-ahon na po ito. Ayan, shoutout kay Pinsan Toto, Utol, Haka. At wala po siya, syempre, umaga pong pumapasok yon kasi po, sip-sip sa teacher. Hindi, joke lang po. Kasi po, nagmumotor pa. At ito po, dire-diretso lang po tayo, mga ka-JT. At after ko po makalampasan yung mga company na yan, at syempre, makikita nyo po itong kainan na to. Itong kainan na to, sinyales na yan na malapit na ako kayo sa circle ng Nubali. Dito po sa Nubali na to, may mga guard din po ito sa mga subdivision. Hindi ko kayo basta papapasukin. Pero ang mga bike po, napapapasok naman po. Wala naman pong kailangang ID. At ang marami po kasing siklista dito mayayaman, mga ka-JT. At ayan po sinasabi kong kainan. At after po nyan, kakanan na po kayo dyan sa may circle na yan. Yung may nakikita nyo po sa sasakyan na yan. Pagkakanan nyo po dyan, wag naman po kayo kagad kakanan ulit kasi papuntang Nubali Santa Rosa yon sa may mall at sa may tambayan po doon, sa may mga dancing light.
Yung pangalawang kanto po, yun na po yung dun po kayo kakanan kung pupunta po kayo ng Marcos Mansion. At eto na po yung circle na 'to, siyempre circle nga paikot lang mga ka-GT. Ang una pong exit niyan ay papuntang Nuvali, Santa Rosa at eto po, siyempre kakaliwa po tayo diyan kasi hindi naman po tayo diyan na-exit. So susunod po tayong exitan, kanto, dun po tayo exit kasi papunta ako ng Marcos Mansion. At pagka-exit ko po dito sa may Nuvali na 'to, kahabaan ho na medyo straight na ahon at may lusong tapos pagdating po dun sa may papuntang Kasile, matindi-tindi yung ahon. Pero hindi na po ako pumanik sa may papuntang Tagaytay, hanggang Marcos Mansion lang po ako. At mga ka-GT, siyempre ensayo-ensayo lang po at papawis lang po. At ito po, ayan, marami na po ako nakita mga siklista dyan. Papanik din po yan ng mga Tagaytay. Ako hindi naman po ako pumunta ng Red Ball, hanggang Marcos Mansion lang po ako. At pagdating po sa may Marcos Mansion, ang dami rin po mga nakatambay at ang dami pong bikers na papanik po ng papuntang Red Ball. At ito po mga ka-GT, ayan, ganyan po kaganda ngayon, ang init. At sarap po sa pakiramdam, pam-param-pam-pam. Ang ganda ng umaga po ngayon mga ka-GT. At ayan, medyo paon lang po yan pero slate lang po yan, kayang-kaya po ng mga bintihan pero medyo nakakapagod po yan. Ang ganda po ng araw talaga, padila-dila ka pa, hindi ka kay JT no, siyempre, paano ka makakain, nakabike ka. Dito po ako, konti lang din naman po yung mga sasakyan dito. At depende rin po sa oras. Tapos, wag po kayo dito magdo-double lane, nakakaya po sa gwardiya at sinisita po nila. At yung diretsuhan po nito ay papuntang Golf Canlubang at dadaan po kayo sa guard na yan. Pagkaraan nyo po sa guard na yan, mga ilang metro na lang or kilometers ay papaling na po kayo ng Kasile. Tapos makikita nyo po yung diretsuhan papuntang Canlubang Golf Course. Dito po syempre nakakaya rin po sa mga may sasakyan, mga naggo-golf, mayayaman. Bubusinahan po kayo pero kalimitan po ito ay daan ng papuntang exit papuntang Tagaytay Red Pal at Palace in the Sky. At ayan, dire-diretso lang po yan. Hindi po kayo maliligaw dito. Marami naman po kayo makakasabay na bikers dito. At pwede po kayo magtanong. Sa mga disasakyan po na papanik ng Tagaytay na gustong hindi makaranas ng traffic, pwede po ito. Maganda na po yung kalsada dito sa taas. Sa may Marcos Mansion lang po medyo hindi maganda ang kalsada. Siyempre, private po yon at hindi po napapagawan pa ng kalsada. Pero ito po yung dadaanan nyo. Pati pagpanik nyo po sa may Marcos Mansion, matapos nyo po yung rough road na yon, ay napakaganda na po ng kalsada. Papanik po yun ng papuntang Tagaytay, Palace in the Sky, Tagaytay Highland. At kung ayaw nyo po ng traffic, pero okay lang po na sa Santa Rosa kayo dumaan. Pero kung mga taga-Calamba kayo, taga-Canlubang, dito na po kayo dumaan. At ayan po yung nakikita nyo sa may kanan ng mga puno-puno na yan at sa may medyo mataas na yan ay papunta po dyan ay Marcos Mansion. Dyan, hanggang dyan lang po ako. At ito po mga ka-JT, pag diniretso nyo po ito ay Canlubang Golf Course. At hindi naman po siyempre tayo dediretso dyan. Pagkarating po dyan sa may parang mangga na yan, hindi ko po alam kung mangga yan, kakanan na po dyan at may hams. At ayan mga ka-JT, may makikita po kayo dyan na right turn. At ayan, yung mga lumalabas po motor na yan. Yung diretso po nito ay golf course country nga po. Binabanggitin ko po ulit. At kakanan lang po tayo dyan. Papanik na po tayo ng Marcos Mansion. At may nakita po ako dyan na magkasama po na medyo ginagawa po yung bike. Titigilan ko po sana. Pero sabi po sa akin nung ni Kuya ay okay naman daw po. At medyo masikip lang po daw yung parang quick release nung gulong na panghuli. At ayan po sila, nandiyan po sa may kubo na yan at nag-aayos po sila, hindi naman po flat. Ayan po si Kuya. Tapos syempre papakita po tayo ng papakitang gilas mga ka-JT at ahon. Kinausap po sila dyan at sabi sige okay lang daw po. Tapos papanik din po pala sila ng Tagaytay pero ako ito lang po yung papanikin ko. At medyo may nakita ko dito ng napitik ng camera, hindi po tayo napitikan at may kausap po siya mga nagtutupad mga ka-JT. At atar po ninyo itong maahon mga ka-GT, malapit-lapit na po ito at na ho kayo sa Marcos Mansion. At after ko po maahon, ito na nga po yung sinasabi ko Marcos Mansion mga ka-GT. At ito po, medyo recovery na to. Makikita nyo po dyan sa kanan na medyo mapuno lang po. Ayan na po yung pinaka bahay ni Marcos, na matandang Marcos mga ka-JT. Makikita nyo po din na doon ako tumambay sa may sa may parang painting mga ka-JT. Pero yun nasa may pader ng kanilang twin mansion mga ka-JT. At ito po yung kahabaan at kahirapan ng ahon. At ayan, napakaganda po ng araw.
nakatapat po sa atin. Buti na lang po may dala akong salamin. At hindi naman po ako dito nagtagal at umuwi rin po kagad ako. Saglit lang po rin ako dito. Tumambay lang po at nagmekos-mekos. At hello guys! Welcome to my guys at welcome to my guys. Joke lang po. At maraming salamat po sa mga nanonood sa akin at nagpa-follow. I-follow nyo po ako. At sa mga sumusuporta at naniniwala sa akin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nakakapanood sa akin, kung saan man kayo nandoon, ingat-ingat po tayo. At after ko po makaahon dyan, makikita nyo na po dyan sa kanan na yan. At pagkurban nyo po dyan, Marcos Mansion na po yan. Abandoned Marcos Mansion, pero meron po mga tawag dito, mga caretaker po dito nagbabantay, mga ka-JT. Ayan po, makikita nyo na po yung building dyan pag right turn natin dyan sa kurbada na yan. At syempre, feeling na kasi recovery na, patag na po. At ayan mga ka-JT, makita nyo po yung pulang bubong na yan, ay Marcos Mansion na yan. At hindi lang po natin na ano yan, kasi private daw po yan, pero napupunta naman ng mga siklista, mga nagmumotor. At ayun, ang tinutumbok po niyan ay gitna po ng Marcos Mansion. At umikot lang po tayo dyan. May mga bilihan po dyan ng mga pyesa. At ayan po isang bahay ng Marcos Twin Mansion. Kung tawagin to ay Marcos Twin Mansion po. At gumit na lang po tayo dito at umikot. Hindi na po ako tumingin doon sa may bilya ng mga pyesa ng bike. Tapos hindi na rin po ako bumili at nagmerienda doon sa may tindahan kay nanay. At dito po ako dumiretso. At nakita ko po si ate, excuse me po, napalunok lang po ng ating saliva. At ayan si ate, papanik daw po siya ng Tagaytay sa may Red Pal. At dito po ako tumambay mga ka-JT. At syempre naman po, magpapakit lang po tayo dito. Sa mga nanonood sa akin, maraming salamat po. I-follow nyo pa po ako. At dito po, makikita nyo po dyan yung Marcos na at Imelda na painting. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Nandito po ako sa isang bahay ni Marcos Mansion, Marcos family. Abandon na po ata to. Hindi ko po alam kung bakit di ho ginagawa. Tapos tambay lang po tayo. Mekos-mekos lang po tayo dito. Hindi naman po ako nagtagal dito at bumaba rin po ako. Minom lang po ako ng tubig, tumambay, hindi na po ako kumain, medyo busog pa at nag-almusal po ako sa bahay. At sa mga ka-JT natin, see you on my next vlog mga ka-JT. Meron pa po tayong ride. At sa November 28 po, medyo matatagalan po tayo mag-upload kasi medyo malayo po yung ating pupuntahan. Bike lang po gagamitin namin pero gagamit po kami ng pinagbabawal na technique mga ka-JT. Abangan nyo na lang po, medyo malamig po doon sa pupuntahan namin. At see you on my next vlog mga ka-JT. Babu!